Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang tindero na naglalaro ng games sa kanyang cellphone nang pumasok ang 4 na kalalakihan at nagsimulang kumuha ng mga paninda. Sinubukan niyang sabihin sa kanila na magbayad ngunit nauwi ito sa pagkakasuntok ng kanyang mukha. Ang isa sa mga gangster ay bumunot ng kutsilyo at pinagbantaan ang clerk na buksan ang rehistro, ngunit walang gaanong pera dahil ang karamihan sa mga customer ay gumagamit ng card sa pagbayad ng kanilang mga pinamili. Kinuha ng gangster ang maliit na halaga ng pera at pagkatapos ay inutos sa tindero na buksan ang safe na nasa kanyang likuran. Ilang sandali pa, isang babae ang lumapit sa rehistro at hindi pinansin ang pagnanakaw na nangyayari. Sinubukan niyang bayaran ang kanyang mga pinamili gamit ang large bill, ngunit walang panukli ang tindero sa kanya. Dahil dito, kalmado niyang kinuha ang ilang pera mula sa bag ng isang magnanakaw, ngunit ikinagalit ito ng lalaki at tinutukan siya ng kutsilyo sa leeg. Agad na sinimulang patumbahin ng babae ang mga thugs at gumamit ng isang lata ng pinya para depensahan ang sarili. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga magnanakaw hanggang sa lahat sila ay humiga na sa kanyang paanan. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi sa nanginginig na clerk na babayaran niya ang lata ng pinya at pati na rin ang 2 kutsilyong nakatusok dito. Ang babaeng ito ay si Okju, isang dating bodyguard na merong tahimik at malungkot na buhay. Isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang malapit na kaibigan na si Minhee, na matagal na niyang hindi nakikita dahil nagtatrabaho siya bilang isang balerina. Tila kinakabahan at nag-aalala si Minhee, at hiniling kay Okju na puntahan siya. Nang maramdamang merong mali, sumakay si Okju sa kanyang motorsiklo para pumunta sa kanyang kaibigan at nagpas siyang huminto sa isang tindahan para kumuha ng maiinom para sa kanilang dalawa. Sumakay siya ng elevator papunta sa apartment ni Minhee at pinindot ang doorbell, ngunit wala siyang nakuhang tugon. Tinawag niya ang kanyang kaibigan at nang wala pa rin siyang nakuhang sagot, nagpa siya na siyang pumasok sa apartment. Pumasok siya sa makulay na apartment at nagtungo sa kwarto ni Minhee, kung saan nakita niya ang isang package sa higaan. Nang binuksan niya ito, nakita niya ang 2 ballerina shoes at isang sulat mula kay Minhee na nagmamakaawa kay Okju na ipaghiganti siya. Sinimulan ni Okju ang paghahanap sa kanyang kaibigan at sinubukang tawagan ang kanyang telepono. Nang marinig na nagri-ring ang telepono mula sa banyo, binuksan niya ang banyo at nakitang nagri-ring ang telepono, ngunit sinalubong din siya ng nakakatakot na tanawin ng kanyang matalik na kaibigan, na duguan sa bathtub at nakalatag ang isang kutsilyo sa tabi niya. Naalala niya ang unang beses na nakilala niya si Minhee noong bodyguard pa siya. Si Minhee ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng cake at pumunta doon si Okju upang bumili ng cake. Inisip ni Minhee na para ito sa isang kasintahan o isang matalik na kaibigan, ngunit lumalabas na para din ito kay Okju dahil birthday niya sa araw na yon. Sa mga oras na yon, ibinunyag ni Minhee na magkaklase sila noong high school. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa para maghapunan, at mula noon, itinuri na nilang parang kapatid ang bawat isa. Tiningnan ni Okju ang sulat na iniwan ni Minhee at nagpa siyang dapat niyang tuparin ang huling kahilingan ng kanyang matalik na kaibigan. Sinabi sa sulat na isang lalaki na kilala bilang Chef Choi ang may pananagutan sa kanyang kamatayan, at sinimulan ni Okju ang pag-research sa kanyang pangalan. Nakahanap siya ng profile sa isang social media platform na pinamamahalaan ni Chef Choi na nagbebenta ng mga sushi meal bilang front sa pagbebenta ng mga droga, at nagpa siya siyang umorder. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-reply ang account na Bitcoin lang ang tinatanggap nilang bayad. Tinanong siya nito kung ilang pakete ng toyo ang gusto niya, ngunit nang sumagot siyang isa lang, biglang nag-log off ang account. Isa pang flashback ang ipinakita kung saan unti-unting inalis ni Minhee si Okju sa kanyang malungkot na buhay, kumuha ng mga nakakatawang litrato ng magkasama, at nagbahagi ng mga espesyal na sandali sa kanilang buhay. Simula nang makilala ni Okju si Minhee, na-realize niyang masaya at masarap mabuhay. Kalaunan, nasa bahay na si Okju nang marinig niyang nagri-ring ang telepono ni Minhee. Sinagot niya ito ngunit hindi siya nagsalita, at sa kabilang linya, isang lalaki ang nagbantang ilalantad siya at sisirain ang kanyang reputasyon sa buhay kapag hindi siya nakipagkita sa kanya sa may tulay mamayang 2 AM. Kalaunan sa may tulay, isang magarang sasakyan ang huminto sa 2 lalaki, at isang lalaking may mahabang buhok ang lumabas at nag-abot ng ilang pakete. Sinurvey ni Okju ang eksena mula sa malayo at nakita kung paano nangyari ang deal. Muling tumunog ang cellphone ni Minhee at na-realize ni Okju na ang lalaking may mahabang buhok ang tumatawag. Nagpa siya si Okju na sundan ang sasakyan ng lalaki at nakita siyang nagmaneho papunta sa isang napakalaking compound. Kinaumagahan, ang lalaking si Choi ay nagpakita ng kamanghamanghang lakas at body control
na nagpapahiwatig na hindi siya pipitsugin. Hindi nagtagal, umalis si Choi sa compound sakay ng kanyang mamahaling Lamborghini at walang kamalay-malay na dinaanan niya si Okju na nag-camp out sa may gate buong gabi. Ginamit niya ang kanyang tools para makapasok sa bahay at nagtanim ng listening device sa kanyang opisina. Nagpatuloy siya sa paghalughog sa mga gamit ni Choi, umaasang may mahahanap siya. Nahanap niya ang isang nakalock na aparador ngunit nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang malawak na hanay ng mga hormone toy at mga demonetizing tools. Sa isang drawer, laking gulat niya nang makita ang maraming flash drive, lahat ay may label ng iba't ibang pangalan ng mga babae kabilang ang isa na may label na balerina. Plinay ni Okju ang video sa kanyang cellphone at nakita si Minhee na nakadroga at walang malay sa kama kasama si Choi na nakamaskara at nakaluhod sa ibabaw niya. Narealize ni Okju na binablackmail si Minhee gamit ang video na ito at sa takot na malantad siya sa kanyang mga kaibigan at pamilya, tinapos niya ang kanyang sariling buhay. Labis itong ikinalungkot at ikinagalit ni Okju, ngunit pagkatapos na mailabas ang kanyang emosyon, nagsimula na siyang maghanda para sa gagawing paghihiganti. Nagsimula siyang makinig sa mga pag-uusap ni Choi mula sa kanyang opisina at narinig na nagpaplano siyang magtungo sa isang club kung saan maaari siyang pumili ng higit pang mga batang babae na mapaglalaroan niya. Nang marinig ito, gumawa si Okju ng plano at pumunta sa closet ni Minhee para maghanap ng magandang damit. Kalaunan, dumating siya sa parehong bar kung saan nagpa-party si Choi at nakita siya sa VIP section. Hinanap niya ito ngunit sa huli ay natagpuan siya ni Choi at napagkamalang isa siya sa mga babaeng kakilala niya. Ginamit ni Okju ang pagkakataon para alukin ng maiinom si Choi at hindi nagtagal, pabalik na sila sa kanyang mansyon sakay ng kanyang magandang sasakyan. Iniisip ni Okju na iuuwi siya ni Choi, ngunit ibinunyag ni Choi na dadalhin niya siya sa isang tagong hotel kung saan ipinangako niyang magsasaya sila. Kalaunan, dumating ang dalawa sa hotel kung saan sinalubong si Choi ng isang lalaki sa front desk na nakita ni Okju na kahina-hinala, ngunit pinabayaan niya lang ito upang makamit ang kanyang plano. Dinala ni Choi si Okju sa isang silid at inalok siya ng isang inumin. Ininom naman ito ni Okju at nagkunwaring hinimatay, habang si Choi naman ay nagsuot na ng kanyang maskara at naghanda ng kainin siya. Naglabas siya ng kamera at sinimulang i-video si Okju. Sinimulan niya itong hawakan nang bigla siyang atakihin ni Okju, ngunit nasangga ni Choi ang patalim. Sinubukan niyang patayin ang lalaki ngunit nakaiwas si Choi at nagawa siyang hampasin ng bote sa ulo. Ang dalawa ay nagsimulang magpalitan ng malalakas na suntok at makalipas ang ilang minutong labanan, nakuha ni Okju ang kalamangan at sinubukang saksakin si Choi, ngunit nagawa niyang makawala. Kinuha ni Choi ang isang bagay para umatake ngunit nakaiwas si Okju at gamit ang isang kahanga-hangang galaw, ihinagis niya si Choi at nagawang saksakin siya sa mukha. Nang malapit na niyang tapusin si Choi, biglang nagpakita ang lalaki sa may front desk at pinaputokan siya ng shotgun. Ang sugatang si Okju ay nagawang makapagtago at nakatakas sa silid, ngunit nakaharap niya ang isa pang lalaki na may hawak na chainsaw. Sinugod siya ng lalaki ngunit may nagbukas ng pintuan, dahilan para matumba siya at maputol ang sarili niyang paa. Ang nagbukas ay isang babae na nagngangalang Moon at agad niyang kinuha si Okju. Pagkatapos ay kinuha nila ang Lamborghini ni Choi at tumakas na sa lugar. Pagkatapos ng pag-atake, sumailalim si Choi sa operasyon at hindi nagtagal ay nagising siya sa ospital habang napapaligiran ng mga miyembro ng gang at lumalabas na isa siya sa kanila. Sa tingin ng kanilang amo ay mas mukhang lalaki na ngayon si Choi sa kanyang peklat dahil napakaganda niya noon. Lumalabas na si Choi ang pinakamahusay nilang fighter, gayunpaman, gumawa siya ng mga bagay na hiwalay sa gang na nagresulta para makabili siya ng Lamborghini na hindi alam ng kanyang amo. Inutusan ng amo si Choi na pamahalaan ang mga babae sa ngalan ng gang, ngunit sinimulan niyang gamitin ang mga ito para kumita ng pera para sa kanyang sarili. Nangako si Choi na aayusin ang mga bagay sa gang, ngunit hinawakan ng amo ang kanyang mukha at binalaan siya na dalhin sa kanya si Okju sa loob ng 3 araw. Samantala, huminto sina Okju at Moon upang kumuha ng pagkain, kung saan ipinaliwanag ni Moon na dati siyang bilanggo ni Choi at meron pa siyang ibang mga batang babae na binablackmail at ginagamit upang gumawa ng mga malalaswang video. Nais ni Moon na tulungan siya ni Okju para makapaghiganti siya kay Choi at pagkatapos ay gumawa na sila ng plano. Samantala, pumunta si Choi sa isang local pharmacy na isang front para sa operasyon ng droga na pinamamahalaan ng kanyang kaibigan na si Myung. Galit na galit si Choi na kinuha ni Okju ang kanyang mukha at pati na rin ang kanyang Lambo at inutusan si Myung na siya na ang pumatay sa babae. Noong una, tumanggi si Myung dahil isa lang siyang pharmacist,
ngunit nang alukin siya ni Choi ng 100 million yuan, hindi na niya pinalampas ang pagkakataon at sumang-ayon. Samantala, pumunta si Okjo sa shooting range ng kanyang dating amo at humiling ng mga armas at kagamitan. Ikinwento niya dito ang nangyari kay Minhee at ipinaliwanag na isa itong bagay na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Pagkatapos ay ipinakilala siya ng kanyang dating amo sa ilang gun smuggler na nabunyag na isang matandang mag-asawa na merong mga lumang koleksyon ng baril. Dismayadong pumili si Okjo sa mga luma at kinakalawang ng baril hanggang sa nakita niya ang isang maliit na handheld gun sa pag-aakalang isa itong laruan. Ipinaliwanag ng matanda kung gaano kapaki-pakinabang ang isang maliit na baril sa isang mahirap na sitwasyon. Tinanong nila kung saan niya gagamitin ang baril at nang sumagot si Okjo na para ito sa hunting, ipinakita ng matandang babae ang isang flamethrower na naglabas ng napakalaking apoy. Matapos bumili ng ilang baril, siya at si Moon ay kumuha ng matutuluyan at linano na ang kanilang paghihiganti. Gustong matuto ni Moon kung paano bumaril para makatulong, ngunit tumanggi si Okjo at pinatulog na siya. Kalaunan, lumabas si Okjo para kumuha ng merienda, ngunit nang umuwi na siya, wala na doon si Moon. Inisip ni Okjo na baka nagpahangin lang siya, nang bigla siyang atakihin ni Choi at Myung, ngunit nakaiwas at nakatakas siya sa may bintana. Dahil lampas ng 3 araw, nagsinungaling si Choi sa kanyang amo, sa pamamagitan ng pagsabing napatay na niya si Okjo at inilibing siya sa kabundukan, ngunit nagalit ang amo nang malamang sinuway niya muli ang utos. Lumalabas na si Moon ay ginawang bihag ng gang at nang malamang pinatay na niya si Okjo, inutusan siya ng kanyang amo na siya na ang bahala kay Moon. Nang gabing yun, sa kwadra ng amo, inutusan ni Choi si Moon na sabihin sa kanila kung nasaan si Okjo. Tumanggi si Moon na magsalita at tinitigan siya ng masama, dahilan para kunin ni Choi ang whip ng kabayo at sinabihan siyang ihanda ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, nasa surveillance room ang dating front desk clerk at lalaking may chainsaw. Lumabas ng kwarto ang desk clerk nang biglang may kumatok. Sinuri ng lalaking may chainsaw ang kamera at nakitang nakahandusay na sa sahig ang desk clerk. Kinuha niya ang isang palakol at naghanda ng lumabas, nang bigla siyang tambangan ni Okjo at tinutukan siya ng baril sa ulo. Nagawang paaminin ni Okjo ang lalaki kung saan nila itinago si Moon, bago pinasabog ang kanyang utak. Pagkatapos ay inihanda na ni Okjo ang kanyang mga armas, bago matapang na naglakad patungo sa kwadra ng mga kabayo. Wala siyang nakitang bakas ni Choi o ni Moon, at tanging damit lang ni Moon ang naabutan niya. Sumakay si Okjo sa isang elevator kasama ang 3 gangster, ngunit hindi nagtagal, wala nang buhay ang 3. Nakarating si Okjo sa isang silid kung saan naabutan niya ang ilan pang mga gangster na nagtatanim ng ilang uri ng halaman. Kinuha ni Okjo ang kanilang atensyon at inutusan ng buong silid na sabihin sa kanya kung saan nakakulong si Moon at hahayaan niya silang mabuhay. Sa mga sandaling yun, lumabas ang amo at na-realize niyang nagsinungaling sa kanya si Choi. Inimbitahan niya si Okjo na maupo at makipag-usap sa kanya, ngunit habang patuloy siyang nagsasalita, nilagyan ni Okjo ng bala ang kanyang ulo. Muling bumalik si Okjo sa silid upang makakuha ng sagot, ngunit lahat ng mga lalaki ay nakatingin lang sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya na siyang patayin silang lahat ngunit biglang nag-malfunction ang baril. Sinamantala ng mga gangster ang pagkakataon at sinubukang atakihin ang babae, ngunit naglabas ng isa pang baril si Okjo at sinimulang ubusin ang mga lalaki gamit ang kanyang mabilis na reflex. Dinala niya sila sa isang makitid na daan at sa kabila ng ilang malalakas na sipa at suntok na nakuha niya, nagawa pa rin niyang makalaban at napabagsak ang mga lalaking umaatake. Kinuha niya ang kanyang baril at nagawang makapag-reload, at pinatay ang mga gangster hanggang sa isa na lang ang natira. Tinutukan niya ng baril ang ulo ng lalaki at inutos na malaman kung saan nagtatago si Choi. Gayunpaman, tumanggi ang lalaking magsalita, kaya pinasok ni Okjo ang ilang basag na salamin sa kanyang bibig, bago sinuntok ang kanyang panga. Pagkatapos nito, hinanap ni Okjo si Choi at nakita si Myung na nasa isang sasakyan, at sa likod nito ay si Moon na walang malay. Naghanda na si Okjo na barilin si Myung nang bigla siyang barilin sa braso at natumba. Lumalabas na si Choi ito at nagpakita siya dala ang isang shotgun. Gumaan ang pakiramdam ni Myung at sinabihan si Choi na ipadala sa kanya ang 100 million at lilinisin niya ang buong kalat na ito, ngunit pinatay din siya ng demonyong si Choi. Hinanap ni Choi si Okjo ngunit binaril siya ni Moon gamit ang baril ni Okjo, ngunit hindi ito tumama. Nang lumingon si Choi para patayin na si Moon, binaril siya ni Okjo sa likod. Dinala ng dalawa ang sugatang si Choi sa isang beach at pagkatapos ay inilabas na ang flamethrower. Napaiyak si Choi sa takot dahil wala siyang kaide-ideya kung bakit siya tinutugis ni Okjo at kung sino talaga siya, ngunit sinabi sa kanya ni Okjo na siya ang balerina.
발레리나. bago inilagay ang flamethrower sa kanyang likuran. Nagsimulang tumawa ng malakas si Choi bago nagbigay ng babala na hahanapin niya si Minhee sa impyerno at muli siyang sasaktan. Gayunpaman, sinabi ni Akjo na muli silang magkikita sa impyerno bago siya sinunog ng buhay gamit ang flamethrower at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.